Kahit sa daan, may makikita kang ganyan. Hello, Miss Cara. Happy birthday sa'yo. Sana po matupad ang wish nyo, ma'am. Cara, pala na. Okay, shout out sa ating mga subscriber na mga dito, lagi nakatutok sa ating mga upload sa Pilipinas. Magandang naman ngayon sa Pilipinas. 9:25 PM dito sa amin. So na ngayon doon mga 4:25 AM. So madaling araw po sa Pilipinas. Ingat po kayong lahat sa ahong probinsya diha sa Bohol, amping mong tanan diha, mga bulaanan. Sa mga kaparyentihan diha, mga kaigsuunan diha sa Bohol. Amping-amping mo diha tanan. So sa ang mga amigo din sa YouTube, mga kaibigan ko dito sa YouTube, marami pong salamat sa inyong suporta na nandiyan po kayo lagi. Nagko-comment kayo. Lalo sa mga dyan, yung mga hindi talaga nawawala ang inyong comment, yung mga pangalan dito sa ating tuwing upload ko. Marami po salamat sa inyong mga madam, mga sir. Ingat po kayo lagi kasi mahirap ang panahon. Lalo to sa amin ngayon. 2 araw na to parang binagyo kami dito sa Spain. Grabing lakas ng hangin kaninang umaga. Kaninang umaga lang na alas 8 pasado. Grabe. Ang lakas ng hangin tapos lakas ng ulan. Kasi kami dito naka-alert kasi yung parang bagyo nga dito sa atin. Hindi kasi uso yung bagyo dito. Ayun. Ano bang gusto ninyo? Ipasok ko tong yung homily ni Father Rora. Itong pare ng taga pala, may nag-comment sa akin dito, taga Muson, Bulacan pala ito. Itong si Father Joseph Rora na okay siya sa kanyang homily kasi sinama niya dito si Cara David sa kanyang sinabi ni Cara David yung birthday wish niya ba na sana alam niyo na, ito slide ko lang yan. Sana wag ko na sabihin baka na naman ako dito. So ito muna. Sige, video muna tayo, video. Ramdam niya kasi, galit na rin tayo Di po ba, nung mag-birthday si Miss Cara David, meron siyang naging birthday wish na nag-viral. Yan ang wish niya. Sana mamatay na ang mga kurakot sa Pilipinas. Hindi po magva-viral ito kung hindi ito gusto ng maraming mga Pilipino. Actually, may mga nagbe-birthday daw na Pilipino ngayon, hindi na muna nagwi-wish. Kasi daw baka matabunan ang wish ni Cara David. Na para bang sinasabi kay Jesus, Lord, hindi muna ako magwi-wish. Tuparin niyo po muna ang wish ni Cara David. Ang dami pang mga well-wishers. Kahit sa daan, may makikita kang ganyan. Hello, Miss Cara. Happy birthday sa'yo. Sana po matupad ang wish nyo, ma'am. Cara, pala na. But of course, biro pa rin naman. Kasi alam natin, hindi pa rin tama na maghangad ng masama sa sino man. Pero kahit biro lang, hindi dapat ikapagkipit balikat, lalong-lalo na ng mga kinaukulan sapagkat seryoso po. Matindi po ang pinagmumulan ng biro na ito. Hindi po ba napapansin ang tindi ng issue at hindi mamatay-matay? Hindi talaga natin binibitawan. At kahit nagkakaiba tayo sa eleksyon ng paninindigan ng kulay, dito halos magkasundo tayong lahat. Halos iisa tayo ng boses. Nahihiya lang yung iba na makisama. Pero siguradong ang korupsyon ay ayaw din nila. Sa mga yung mga yung mga tao ngayon na patuloy pa rin sa ating corruption ngayon na pinag-uusapan pa din. Tama yung sinabi ni Father Rora yung time na yon na grabe ang corruption na to at pati nga siya dito okay siya sa ginawa ni ni Cara David at isinama sa kanyang homily kasi itong nangyari kasi sa atin ngayon ay hindi naman talaga to dapat natin. Sabi nga niya, 'di ba? Dapat wag naman kibit balikat natin sa nangyari ngayon. Although masama nga ang sinabi ni Cara David pero parang hindi natin masisisi. Parang ganoon ang niya, ang nangyari kasi. Sobra-sobra na kasi ang
nangyari sa ating bansa ngayon, lalo na sa ating lalo sa ating mga kabuhayan na sobrang apektado na at hindi lang 'yan. Itong nangyari ngayon, pilit talaga na ilihis na din. Kasi ito ngayon ang bangayan ng Pilipinas at saka itong China na alam nyo naman siguro ang nangyari ngayon na pilit talagang ilalayo itong istorya ngayon dito sa mga controversial na mga flood control na yan. At ito na ngayon, itong yan naman ang China at saka itong Pilipinas na hindi lang West Philippine Sea ngayon ang pinag-uugatan ngayon dito na na nag-away-away na. Dahil dito sa ilang senador to, 15 na senador ba ang nito, ang nagpumirma ng parang petisyon na parang protesta dito sa China. Ang ko dito ay bakit ang mga senador lumalabas ang kanilang mga ugat dito na nakipagbuno dito sa sa China. Di ko naman narinig dito ang presidente natin na dapat siya ang manguna talaga dito na magprotesta o kaya makipag-usap sa gobyerno ng China at isama niya na rin itong National Defense natin, itong Department of National Defense. Kasi trabaho nila yan eh. Para sa akin, hindi trabaho ng mga senador na makipagpalitan ng mga pangit na salita dito sa China. Kasi kahit anong gawin pa natin, na sabihin man sa mga iba dyan na pro-China, ang iba naman ay hindi daw, ay yung West Philippine Sea daw. Mayroon akong kasama dati sa trabaho na ganyan. Nainis rin ako sa ganyan. Akala mo kung sinong magaling din. Kasi kapag kung namili sila ng gamit, pinipili nila yung mumurahin ay galing sa China. Kung ayaw mo sa mga ganitong mga sa Chino, wag mo tangkilikin ang ng Chino. Wag kang mag-shopping sa mga SM kasi mga Chino ang may-ari diyan eh. Kung sinabihan ba naman ni Erwin Tulfo itong mga Chinese na palayasin sa Pilipinas. Ang sabi ang sagot ng mga Chinese niyan ay walang problema sa kanila na aalis sila sa Pilipinas. Isara nila ang kanilang embahada sa Pilipinas. Kung ito tutuhanin yan sa China, pilay tayo mga Pilipino Paano rin kung sabihin ng China, o sige, isara namin ang embahada ng China sa Pilipinas, isara nyo rin ang sa inyo. At lahat ng mga Filipino workers na sakop ho namin ng China, kukunin nyo na. Papauwiin namin lahat yan. Kaya na Pilipinas yan? Mayroon sa China, mayroon sa Hong Kong, mayroon sa Singapore, yung mga Chinese. Mayroon pang Taiwan. Kung pauwiin yan, ano kaya masasabi sa gobyerno niyan? Tapos mga OFW yan, kagaya na lahat ng dito, kagaya ng ibang nanonood sa atin, mga OFW. Anong bang feeling? Halimbawa yung Pilipinas, halimbawa ang Espanya, halimbawa aawayin nila, tapos sabihin ng gobyerno ng Espanya, o sige, ganyan pala kayo mga Pilipino, pauwiin namin itong mga OFW. Kaya ba kami na i-absorb ng Pilipinas? Kaya ba kaming buhayin? Kaya ba kaming bigyan ng trabaho pagdating ng Pilipinas? Yan ang mag-isip-isip din itong mga senador. Lalo na ito si Erwin Tulfo. Ay naku naman, kung wala ka man, sa totoo lang, yung mga walang hindi tapos sa pag-aaral, yun pa yung mga masigasig na mangbubuli rin dito sa China. Kagaya itong presidente natin ngayon. Wala siyang ding dito. Ito yung sinasabi ni Padre Rora. Wag ikibit balikat itong nangyari ngayon kasi lalala ang problema na to. Wala siyang, tahimik siya dito eh. Dapat sa kanyang dito, maglabas siya ng mensahe dito sa nangyari ngayon kasi pinabayaan niya mga senador eh. Yun pang Senate President niya, wala rin. Ano ba yan? Tapos yung namumuno dyan sa mga malalaking committee dyan sa Senado, mga walang kwenta. Kaya ito ngayon na sinabayan pa ditong issues, pilit talaga itong ilihis ang issue na to sa flood control ngayon. Itong mga kurakot ba sa Pilipinas. Kaya itong si Father Joseph Rora, ang tapang nito na yun,
Hindi naman niya sinabi na bawal ho yun, Kara. Bawal yun ang sinasabi mo. Gusto niya, sinabi ni Kara David. Dahil nakikita ng pare na to, na itong si Reverend Father Rura, na ang Pilipinas ngayon ay hirap na hirap talaga. Sus, ayan na. Ang dami na nangyayari sa atin ngayon. Sabi ko, ang dami na nangyayari sa Pilipinas. Kaya, itong si Father Rura, mayroong ano nito, na nag-comment doon, no, na binubuljak din sa dating Pangulong Duterte nito. Sa ngayon, gusto niya neutral ang kanyang estado ngayon. So, okay ako dito sa mga sinasabi niya ngayon sa kanyang homily. Kaya, mabuhay po kayo, Father. Amen.